Yun, no? Huwag po kayong mapipikon. Ayun naman yung napipikon, no? Oh. Maring namimiss niyo yan. Joke lang, ha? Wala pong pikunan, ha? Wala pong pikunan. So, alright. So, oy, hindi ko inaasahan to, na huwag kayong magagalit. Kayo ito namang mga nasa comment section. Huwag naman kayong magagalit. Ano? Hold on to your horses. Ika nga. Kasi even me, I'm not expecting na magiging ganon yung response ng mga viewers dito sa content ko, no? Sa pagre-reaction ko dito sa pinakita at nakita kong bagong Dave, no? Na nagsasalita at mukha lang naman hindi ko naman sinabing babalik na. Mukhang babalik sa SOCMED, no? Because of the interview na napahapyawan nyo dito sa last content ko, and maybe some of you watch it kasi nasabi ko kung kanino nyo panonoorin, di ba? So some of you watch it, some did not, okay? Ang akin po dito, why am I sharing this? Kasi okay, labas ang manalastas dito. Okay? Walang kinalaman ng manalastas dito. But always remember, no, naging party po siya ng manalastas. Yun lang po yan sa akin, ha. Hindi ko po to binabalik para ibalik uli yung sakit na naramdaman ng manalastas at ng mga supporters, no, ng manalastas or ni Tekram. No, it's not that's not my point. Okay? Kasi I'm one of those na even alam ko mali yung ginawa ni Dave. Isa po ako sa hoping pa rin na someday, no, yung pag-alis niya sa poder ng manalastas ay mas mapaganda at mas mapaigi yung buhay niya. I've said it a lot, no, sa lahat ng mga previous content ko, na kahit na ganun yung ginawa ni Dave, may kasalanan siya, kahit na sabihin na natin may mga hindi ako magagandang nasabi sa kanya, I'm still hoping, no, na kumpara sa kanya, right decision yung ginawa niya. Sana nga right talaga. Diba? But dito, sa content niya na to, sinabi niya na nadapa siya. At sa pagkakadapa niya yun, may natutunan siya. Okay? But regardless if it's true or not, diba, siya na yung nakakaalam nun. Ang sa akin lang po, diba, dahil sa nagkaroon ako ng ganong iniwang salita last time, in my previous reaction. So, seeing him, no, na may mga ganitong pagbabago, okay, dahil nakita naman natin na maraming nawala talaga sa kanya. And even Stephen, nawala sa kanya. Diba? Pansin ang lahat dyan. Now, suddenly, we have this kind of video. Diba? We see him speaking about his past, about his plan, about the effect, diba? About the maturity, no, that he is saying. Diba? Is for me is a thing that kumuha ng interest ko. Diba? So that's why I'm doing these reactions. So doon po, salamat po, no, doon sa mga nag-comment, sa mga nag-share ng kanilang mga opinion. Salamat po. I really appreciate yung inyong ginawang pag-iiwan ng inyong mga comment. And sa panonood, hindi ko po na-expect na magiging ganun po yung response ng mga viewers ninyo doon sa content na yun. No, katulad po ng sinasabi ko, senior ko po yun, binigyan ko po ng reaction yun base po sa aking pagkakaunawa. I'm not bringing back old history. Okay? So, hindi po mayales na pag si Dave ang pinag-usapan, Tekram ay connected. But it doesn't mean, no, na tayo ay muling humahalukay ng mga nakaraan para lang ipaalala sa inyo yung mga maling nagawa or naging asal niya, no, nung siya ay tuluyang umalis sa Manalastas. It's not that, hindi po yan yung punto nung pagkagawa ko ng reaction ko natin. Okay? So, why am I doing another reaction? Kasi nga, dito na tayo papasok doon sa pinopromote niya, and what is the connection of that doon sa video, no, na solo interview niya. Okay? So,
allow me to play the portion kung saan nag-i-endorse siya, no, ng kakanin or ng something na kutkutin, okay, na siya ang endorser. Okay, so yun po, yung lalamanin ng content na to. At bago po ako magpatuloy, welcome sa akin channel. Kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ang notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo. Walang personalan. Okay? So, eto na nga po, no. Before ko po i-play yung portion na kung saan nag-i-endorse din ng kanilang product, and babalikan ko lang po yung interview sa kanya. On my opinion, okay, that interview is part of their marketing strategy. No? Marketing strategy po yan. Bakit siya nagsalita na gano'n? And maybe siguro isinabay na rin nila na it's about time, no, na siguro nga babalik talaga si Dave sa social media. I'm not too sure. I'm not saying na gano'n na. Ano ko lang yun. Guess ko lang. Hula ko lang yun. Hindi ko po sinasabing babalik siya. No? So, yung ginawa pong paglalahad ni Dave ng mga naranasan niya, mga pinagdaanan niya, those things are part of their marketing strategy para pag-usapan si Dave. Pwede po, no? That's one thing. No, isa po yan. Para po sa akin, ha? Para po sa akin. Bakit? Kasi, pagka napag-usapan si Dave, mapag-uusapan, kasi nag-endorse pala siya, mga ganyan-ganyan, kaya siguro sa lumabas niya. So, some of you may get curious, some of you may babaliwalain yan, no? Mas lalong maiinis sa kanya because of mga pinagagawa niya, but still, di ba, whatever you think, pag yan ay nalaman ninyo, maku-curious kayo. Or, spread the word. Parang gano'n. Katulad dito, kinontent ko. Hindi ko alam na magiging gano'n yung reaction ninyo. Diba? Kasi nga, alam ko, maraming galit sa kanya. But I still make a content because, yun nga, katulad ng nasabi ko kanina, na I'm one of those, kahit na alam kong mali yung ginawa niya sa Madalastas, I'm one of those na sana, yung ginawa niyang desisyon ay magbibigay sa kanya ng mas maayos na future. Diba? That's why I make that content. I'm not saying na pinopromote ko siya. Maybe at some point pwede. Dahil nga nakita ninyo, pinanood ninyo, nag-react kayo, nabasa ng ilan yan. Diba? So, it can spread. Diba? So, for me, I think it's a part of their marketing strategy. No? Opinion ko po yun. Hindi ko po sinasabing ganun talaga yun. Kasi, bakit ko nasabi yun? Because that interview was dated March 25. And when they upload the commercial nila about doon sa product nila, it's around March 18. Diba? So, maybe, pinag-isipan nila what will be the effect. Diba? Ano ba yung magiging hatak sa tao. So maybe they notice it's not really that much. So they make that interview. Inulit ko po, yun po ay opinion ko lamang based sa aking analysis. No? Kasi the interview itself, yes, may pag-aamin, but is he really sincere? Di ba? Is he really into humbling himself? Na? Nakita niyo po ba yun? Naramdaman niyo po ba yun? So, this is just, for me, is way of him na, okay, pag-usapan niyo ako. Di ba? Kasi may product ako. Yun po ang aking iniisip. Inuulit ko, opinion po yan. Hindi ko po sinasabing yan yung gusto nilang isipin. So, allow me to play para makita niyo yung product. Mahirap naman yan eh. Sabi ako ng sabi tapos hindi ko papakita sa inyo yung product.
Nasa sa inyo po yan kung bibilhin ninyo. Yung mga mahihilig sa mga ganitong malay nyo, no? Ito po. Yun, no? Huwag po kayo mapipikon. Kayo naman napipikon, no? Oh. Maring namimiss nyo yan. Joke lang, ha? Wala pong pikunan, ha? Wala pong pikunan. So, let's hear what he is trying to say. Isang magpalang araw po sa ating lahat. Tayong mga Pilipino ay likas na mahilig magsalo-salo kasama ang ating pamilya at mga kaibigan. At sa tuwing may salo-salo, hindi mawawala ang panghimagas. Alam niyo ba na meron akong good news sa ating lahat? Nandito na ang magiging bagong paborito ng bawat Pinoy, ang Milky Peanut Bar. Milky Peanut Brittle Bar. Salted Caramel Butter Crisp. And pansinin nyo, R. Dave. May nakalagay pong R. Dave. Okay? Dave, we all know kung sino. Paano yung R? Sino kaya sa palagay ninyo yung R? Yan po yung product na ini-endorse ni Dave. No? It seems, for me again, this is my opinion, I'm not saying this is correct. Baka joint venture nila ni Rex. Kasi nasa Facebook account ni Rex naka-upload itong mga video na to. No? Sa kanya ko po nakita to. At doon po pumunta yung link na binigay sa akin. No? So, it seems like, tulad na nasabi ko, baka product nila to. No? Na si Dave ang ginawa nilang endorser. Why? Because we all know, kahit papaano, kilala si Dave bago siya nawala sa Manalastas. Di ba? So, pag sinabi mong kilala, meron diyang nababaitan sa kanya, nagagalit sa kanya, naiinis sa kanya, gusto siya, ayaw siya. Di ba? But all those people will at least, no? Kahit ayaw nila, no? Napag-uusapan niya. And, alam niyo naman yung ibang tao, some are, what you call this, medyo curious kung ano ba yung Milky Peanut Brittle Bar by R. Dave. Salted Caramel Butter Crisp. Salted caramel siya, medyo maalat-alat, matamis-tamis yan. And we all know about what is brittle nut, di ba? Alam naman natin yan. And I'm one of those na mahilig sa mga ganito. But, hindi ko alam kung saan ako no? So, ito po yung product na ini-endorse natin. At nakita nyo siya yung nagsasalita. Diba? Siya yung mukha ng Milky Peanut Brittle Bar. No? Na may 10. 10 po ang laman yan sa isang pack. No? Parang naka-plastic na. Panoorin niyo po yung iba pang video niya. No? So, now, how the audience will react on this? Yan yung magiging next questions. That's why they have that interview to see how people will react. Like dito sa akin, sa content ko na to, almost 3,000 na yung nakapanood. Di ba may mga comment? So, from that point, may may mga nakakita na magiging curious. Okay? And meron doon sa mga nag-comment na mga followers ni Daisy. So, mapag-uusapan, gagawa ng ingay. And that's the purpose of promotions. That's the purpose of advertisement. Para pag-usapan. At yun yung, sa tingin ko lang hindi ko po sinasabing ito yung ang gusto nilang mangyari. Sa akin po ay pananaw ko lang yan. No? So, nakadepende po ngayon to sa mga taong nag-iisip, na kahit papano may concern pa rin kayo. Oo, the anger, diba? All the negative
feelings toward him, hindi na po maalis yun. Hindi na po maalis yun. Pero katulad po ng sinasabi nung iba rin sa comment section na let's give him another chance, di ba? Let's hope for the best kung ano man yung pinapasok niya. No? Ang mahalaga, hindi siya napariwara. So may mga ganong comment na nasa comment section, which is good. Diba? Ako katulad ng sinabi ko sa inyo, lahat po ng inasal ni Dave that time na siya ay umalis sa Manalastas are totally wrong. Pero isa rin po ako sa nagsabi na sana, balang araw, hindi magkamali si Dave ng tinahak niyang landas at makamit niya yung pinapangarap sa kanya ng Tatay Tekram. Diba? And if this is one way of doing that, then that's good. Diba? That's good. So, supporting him, it's up to you. Diba? Pero ako, kung sakali, malay nyo, makita ko sa Shopee or sa TikTok. O-order ako. Diba? Hindi ko lang alam kung magkano. Wala pa raw, manasa 100 plus at I'm not sure of the amount kung magkano yung isang pakete. No? Pero 10 po yung laman nun. So panoorin niyo pa po yung ibang video kay Rex Lorenzo. Nandoon pa po yung ibang video ng ng promotion ng Milky Peanut Brittle Bar by R. Dave. So yun pa, yung sa akin yung R. Dave, it seems to be Rex. I'm not too sure hindi ko po sinasabi kay R. Dave. Si capital R din yung R. No? So we all know who's Dave. Diba? May nagko-comment pa, hindi ka na si Dave. No? Dapat Lord de Biel ka na. Okay. But tulad po na sinasabi ko, it's a promotion. No? So kailangan catchy. And Dave is a widely known name of him na connected kay Tekram. So, mapag-usapan. Okay? So, ginawa ko ba ito para pag-usapan? Depende. Diba? Depende sa kung ano yung isipin ninyo. Ang sa akin, I saw it. Diba? Nakita ako. Nagkaroon ako ng idea. Ito yung mga opinion ko. I'm sharing it with you. Now, nasa sa inyo po yung decision. Kung gusto nyo po na bumili ng product, message na lang po sa FB page nila o dyan sa comment section. Malay nyo, makita. Di ba? So, manulit ko po, hindi po kayo dapat magalit. Dahil wala pong idudulot sa inyo yan. No? Pag-isipan nyo po na kahit papano, although feel pa rin natin na hindi pa rin tao sa puso niya yung kanyang mga sinabi, di ba? Which is most of you ganun yung naramdaman, nakikita natin na he's doing something for his future. Diba? Which is yung din naman ang gusto ni Tekram, for sure. Makita siya na kahit nawala na sa poder niya, makita siya na talagang naging successful siya. Diba? Sa bagong tinahak niya. Alright, so yun lang po. Maraming salamat.